Silang maghatid sa atin ng balita. Kasama sina Jobert at Derek Chap. Silang mga kasama natin sa Oras na ang opinyon, talakayan at diskusyon. Tutukan sa OOTD. Dating ombudsman na si Martires, may kakaharapin problema dahil kay Senador Joel Villanueva. Kung ano ito, abangan! Gerald Napoles at Kim Molina, 3 beses sa isang araw kung maglabing-labing? Totoo ba? Janine Gutierrez at Jericho Rosales, totoo na ba ang nararamdaman sa isa't isa? At makihula sa ating hula, tira! Tirahin na dito sa OOTD! Hello! Hello! 10 o'clock na naman mga OTZans. Kaya hello kayo dyan. Kaya tara na, pasok na kayo sa dati yung tambayan na ngayon ay ginagawa ninyong isa sa inyong mga minamahal na tahanan. Ito po ang OOTD. Oras ng opinyon. Talakayan at diskusyon. Yung may nanay ng OOTD namin ay Brown. Palagi namin sinasabi, kayo mangging kaligatan dahil mahal namin ang Pilipinas. Ganun na rin ang mga Pilipino. The Political and Showbiz Official Dom ng OOTD, Nanay Jobert Socaldito. Magandang gabi, bayan. Wow! Ay, iba to. Salamat na marami sa inyong pakikinig at panood sa amin. Thank you for spending time with us. Maraming naaaliw, marami akong nagko-comment na parang natutuwa talaga sila sa yung banters natin, yung samahan natin. Na parang sabi ko, lalo lang ako na-excite dahil nga ako, mabaguhan lang talaga ako sa mundo na kung ano meron tayo, no? Malayo sa mundo ng teatro at entablado. Pero dahil sa kanila, sa pagmamahal nila at patuloy nilang panonood at patuloy nilang pag-share sa mga kaibigan nila, lumalakas ako na, personal yan. Oo, mabuti naman. Pero alam mo na, biyahan na ako ngayon. Bakit? Biyahan na ako ngayon kasi di ba kumain tayo na Advantage Pilates? Kanina, busog ko doon sa Causeway. Kasama natin si Michael Pangkoy. Advantage iba ka! Baka, thank you so much. Pero alam mo, Advantage, may susumbong ako sa'yo. Itong Pangkoy na ito, hindi niya na-upload yung mga pictures natin kanina. Kaya sa asais pa namin may papalabas mga pictures kasi pagdating dito, sobrang excitement niya sa pagbubukas sa mga regalo. Ayan, bumawi ka Pangkoy ha, nakakaya ka Advantage. Galing pa sa Singapore. Oo nga. Mga dito sa atin na parang bumabalik dito sa Pilipinas, wanting to see us, i-treat lang tayo, nagiging masaya na sila. Hindi nila alam, mas nagiging masaya tayo. Mas masaya tayo actually, kung alam lang Nung nila. nakipagkita sa akin si Nisnag sa Belgium na when I went to Belgium, tas sobrang saya ko na parang pumunta pa talaga siya. Nung pala may pinagdadaan na siya, buntis na siya noon. Really? Hindi mo alam that time? Hindi ko alam. Basta sinabi niya lang, meron siyang medical something, ganyan. Dapat magkikipagkita siya ngayon. Parang meron yata siyang sa doktor niya. Tapos itong si Rosette. Si Rosette, nung last time, di ba, doon tayo sa may sa Romulus Cafe. Ang sarap ng restaurant. Ngayon, parating na naman daw siya noong November 10. Oo, before she left for the States noon, taga-LA siya, taga-Weho. West Hollywood, alam mo na, yung Weho. Di ba? Alam mo, parating siya ulit, magkikita tayo ulit. I'm excited kami every time na may dumarating dito mga OTJ. So you don't have to bring anything for us, ha? Yeah, we are just so happy that you're there. Nagpapalakas kayo. Pero kung may dala kayo, mas Pero salamat sa pagmamahal. salamat. Si Pangko yun, sabi, ko lang, verbalize ko. Magpapasko, patagal pa yun, December. Ayan. Dito na tayo sa ating unang segment, ang This Is It, Politics. I think the factual situation should be clarified. When you promulgate a decision, you have to attach your decision to the rollo. Every case has a rollo. I think it is a lapse on the part of media. Media should be alert on developments in very high-profile cases. Of course, if it was hidden from them, in the sense that the rollo was not available, then that is something else. It's not really mandatory to hold the press conference and announce a decision every time it's made. And what is essential is the promulgation that is open to the public. There may be a violation of a constitutional provision regarding disposal of cases. However, it does not affect the validity of the decision. It only makes the person deciding liable for possible administrative
violation of the time limit for deciding cases. Ayan na nga. Kasi nga itong si dating Ombudsman Samuel Martires ay into hot waters. Kasi nga, di ba naalala mo yung tungkol sa kanila ni Senator Joel Villanueva, yung tungkol sa pag-reverse niya na naging decision dati ng dating Ombudsman Guilty, dapat. Carpio Morales na Convicted. guilty. Yes, of that 10 million PDAF scam nung ni Jenny Napoles before, yung tungkol sa mga agri. Congressman pa lang siya nun. Oo, Sa Sibak Party List. representative lang siya ng Sibak Party List, kung saan yung 10 million dapat ay nakaalat yun sa mga agricultural products, mga paggagawa. Pero ang ginawa yata, doon din sa agriculture, pero sa kanila, kumbaga personal, parang I don't know, family business yata or something. So kumbaga basta nakasuhan siya ng plunder, kasi Malversation of public public funds, funds. o graft corrupt practices yata, na nagdesisyon that time, nagbaba ng desisyon si dating Ombudsman Conchita Carpio Morales in July of 2016. July of 2016. So after that kasi, di ba, Sa ruling, sa ruling kasi yan, after ibaba ang verdict, you are given 10 days para mag-submit For ng MR. motion for consideration. So ngayon, di ba, dapat within 10 days, dapat nag-submit si Senator Joel Villanueva, then congressman, no? Pero nag-submit siya ng kanyang MR November now August, of that September, year. October, November. 4 months after. 4 months after. So kumbaga, Liberty, I hope you are with us, kasi gusto ko lang malinawan kung pwede pa ba yun, yung extended time, kasi para mag-file na MR, kasi sa pagkakalam ko, binigyan siya ng 10 araw para mag-submit ang kanyang MR. So halimbawa, bawal na talaga. Pero na-submit na November. And there was another one in December. Pero kumbaga, nagmukha na siyang null and void. Ang dating sa akin, correct me if I'm wrong. I am not wrong. Ako rin pala nagsabi. Tapos, in 2019, nung naupo na si Samuel Martires as ombudsman, kasi 2018 naupo siya, in 2019, nagbaba siya ng reversal. Kumbaga, parang kinonsider niya yun, parang tinanggap niya yung motion for consideration. She studied the case in just a year, ay naglabas siya ng reversal na hindi na guilty si Joel Villanueva. This is November 19? That was November 19. Basta 2019. I'm sorry, 2019. So, after 3 years noon, parang feeling na absuelto nga si Joel Villanueva. Pero it was kept a secret. Hindi yun na-publicize. And even now, na sitting Senator Joel Villanueva, I'd like to presume na hindi rin niya alam. Kasi during the time na siya ay tinuturo tungkol sa mga alleged ghost projects, mga flood control anomalies na ito, at nagtatalumpati siya sa JIL, and every time he was at the Senate, wala siyang sinasabi that he was not, na-absuelto na siya sa kasong yun. Until nung lumabas ang balita na siya pala ay hindi na guilty doon sa decision na dati ni Carpio Morales, ay tsaka niya lang sinabi na wala siyang kaso, na wala siyang graft case na pending sa ombudsman. Ako na, ang take ko naman dyan, kung 2019, malamang alam na niya. Sa akin lang to. Supposedly. Dapat alam na niya. At dahil alam niya na may mali sa proseso, hindi siya mag-iingay kung paano siya nag-iingay sa kanyang, noong sa GIL noon, kung paano, at saka sa Senado. Nag-iisip lang ako na para napaka-ironic na ang pangalang Sibak ay against corruption. Yes. And yet, Tahimik sila. tahimik sila sa maraming bagay. Because ang representative ng Sibak ngayon ay ang kanya si Brother Eddie Villanueva. Villanueva. But this is the party list na talagang pinaka-main agenda is to para kontrahin ang corruption sa bansang ito. Ay corruption ang pinag-uusapan. Wala kang marinig sana, mabibingi ka sa katahimikan ng Sibak na they don't even lift a finger, hindi sila nagsasalta against corruption. Tahimik na tahimik sila. Kaya siguro din tumahimik din si Senator Villanueva doon sa pagkaka-acquit niya ay dahil alam niyang mali ang proseso kaya hindi siya pwedeng mag-ingay. Pero may nagsasabi, there was somebody who said na hindi naman daw kasi sinasabi ni Martires, no, na kaya tahimik lang daw siya, hindi naman niya pinablicize ito because sabi niya, hindi naman porke ombudsman ka, kailangan mag-press con ka araw-araw. Pero, I'm sorry, Martires. Parang ayoko na i-address na dating ombudsman Martires. Martires, ganito lang yan. Hindi naman sinabi na araw-araw magpa-press con ka.
Pero kailangan mo, in times like this one is a very controversial issue. At high-profile case yan. Because si Senator Villanueva is involved. Dapat nag-publicize ka. Mali yung sinasabi nila na wala sa konstitusyon na dapat mag-publicize. There is part of that article, Yes. no? May artikulo doon, oo. Napakinggan ko si Kristan sa kanyang vlog. Kristan, yes. Na there is that portion na kailangan i-publicize. Especially yung ganitong mga pagkakataon. Kaya mali ka doon. So, ang trato dapat dito, sabi nila, na sinikreto mo, inilihim mo yung desisyon na yan, na even Senator Villanueva, late na lang din yata nalaman May mali niya siya. na hindi siya guilty. Tama itong dapat gawin ni Rimulya, ni Boying Rimulya, na bagong ombudsman, na itrato ito na parang memo lamang, na hindi siya desisyon. Kaya ang balita ko ay i-reverse din ni Boying Rimulya, yun ang yung desisyon ni Samuel Martires kay Joel Villanueva. Hindi mo napapansin na sa mga panahon ngayon, tahimik itong si Villanueva. Oo, hindi na siya masyado madakdak lately. Ang mga book niya, inayos na niya. Alam ko, inayos na niya, hindi na nakatayo. Hindi nakakatulog. Kasi ako, pag halimbawa, dapat consistent ka. Talagang wala kang kasalanan. Wala kang kasalanan at ipaglalaban yung paulit-ulit. At saka hindi nervous na perpetual disqualification to run for public office. One day, hindi siya makakatakbo. At saka yung talagang pinaglalaban niya na, wala akong flood control projects. Totoo naman yun. Naggalit talaga siya sa flood control Of course. projects. But where did that 150 million di umano na hinatid sa iyo ni District Engineer Henry Alcantara doon sa bahay mo sa Bukawi? Na part of that 600 million na budget na supposedly ay para sa multipurpose halls and buildings na hindi nga kinayang 1.5 billion na request mo, ginawa 600 million pero convert into flood control. You may not be aware na yung pera na yun ay galing sa flood control. Pero aware ka that that money came from the 600 million na budget ng DPWH ni Bunoan na inalat sa'yo. Oo, hindi nga, pwedeng hindi mo tagalam dahil hindi ka tumatanggap sa flood control projects. Pero that money came from that 600 million ayon sa mga At maaring totoo yung sinasabi niyang hindi siya nang corrupt sa flood control project. sa flood control, oo. Pero yung perang yon, sinasabi ng DE Alcantara na hindi talaga dapat una yon sa flood control. Pero since kulang nga, hindi nga ma-afford yung 1.5 billion na request mo. Ang ginawa, 600 na inalat. Pero para maging makatotohanan, kinonvert nila into flood control projects na hindi ka lang maaring aware. Pero still, ang tanong lang dito, simple lang dito, Senator Joel Villanueva, with all honesty, tumingin ka sa akin mata sa mata. Di ba yun naman sinasabi mo? May natanggap ka bang 150 million pesos mula sa iyong emissary named Peng? Yes or no? Yes or no? Yes or no? And God is your witness. Diba? Lagi mo sasabi yan? God is your witness. Isa rin sa sinasabi niya na parang hindi niya raw kilala si Alcantara. Many times, he denied yung kanya acquaintance or pagkakilanlan kay Alcantara. Pero sa maraming pagkakataon, nakikita sila na nasa picture together. Yeah, sa video, okay, sinasabi sa na pwede pictures. nagpa-picture lang or kasama lang nila. Pwede Madalas ganun. Pero ilang beses na yun, hindi kayo magkakausap? At magkasama sila pupunta sa site. At pareho kayo taga Diba? Bulacan? Sa site na may parang meron pa nga sila mga helmet at meron pa sila mga orange na damit ng DPWH, mga vest, na magkasama sila. Tapos sabi mo, hindi mo kayo Hindi siya kilala. magkakilala. So, parang nagkakaroon na ng malis at nagkakaroon ng kulay. Eto pa na hindi niya inadress din yung kanyang di umano. May girlfriend siya. Ay, oo. Aside from the wife. Oo. Ay, issue na nila yan. Ayoko pakialaman yun. Oh, my girl. Di ba naman parang siyempre kasi kapag ganyan ka at palagi mo pinapangsinungalingan yung mga bagay na alam mong hindi totoo. Dahil hindi siya tahimik siya, totoo. Alam mo, yung pagsisinungaling naman kasi, hindi selective dapat yan eh. Siya kasi medyo selective eh. Pag tungkol sa ganito, pagsisinungaling siya. Pag dito siya magsabi ng totoo. Ang pagsisinungaling ay pagsisinungaling pa rin. Kahit isang beses mo nagawin na alam mo sadya mong pinasisinungalingan ang isang bagay, sinungaling ka pa rin. Nabubuo yung nanay ko ngayon, sinasabi niya na kapag hindi mo sinabi at hindi mo inamin, ay pag-amin. Diba? Parang sinabi oo, silence means yes. Parang gano'n yung datingan. Kaya ako, nalulungkot ako kasi siyempre, pinag-uusapan natin palagi noong panahong test naman itong si Joel Villanueva. Sobrang minahal ko siya. Sobrang iniidolo ko siya kasi biglang nagkaroon ng saysay ang test That time, nung panahong sekretary siya. Dahil doon minahal siya ng mga tao, iniluklok siya bilang senador. Doon nga siya nagkaroon ng voters eh. Voters? Oo. Siya nakakuha ng Kasi he was so intelligent. Nakakalungkot lang na kapag talaga naandyan ka na sa sistema at yan na ang sistema. At nilamon ka na ng lalamunin sistema. at hahayaan mong lamunin ka, wala kang choice. Ayan na. Kaya yun, hintayin na natin yung reversal. Kapag ni-reverse din ni Boying Rimulya, yung desisyon ni Martires. Tignan natin kung saan pupulutin si Senator Joel Villanueva. Ikaw, sa mapormang tanong, hypothetical lang, Nay.
Sa tingin mo, I think he's- maabsuelto siya? I think he's guilty. I think he's guilty. At dahil guilty siya, makukulong siya? I think he should be. Kapag guilty siya, gusto ko makulong siya. Kasi para at least maging magandang president para sa mga kapwa niya politiko na hindi na sila gagawa ng ganitong kamalian in the future. Disclaimer lang po mga OOTs no, sa mga miyembro nanonood dito na miyembro ng JIL. We are not crucifying your church kasi alam ko maraming natulungan ang simbahan, ang church ng JIL para mas lalo tayo lumapit sa Diyos. Labas naman yun. Ilabas Ilabas po yun. naman natin Opo. sila. Opo. Ha? Sige, Joel, I'll see you. I'll not see you in jail. Ayoko hindi ako makukulong. No? Ikaw lang, I'll see you around. Mga OOTs natin na may pag-comment at may mga little things that you have in your heart and in your mind, i-komento nyo na yon. Kasi kapag nagko-comment ka at nailalabas mo at binabasa namin, ito paano nakakatulong para mapagaan ang pakiramdam natin. Dahil kagaya namin, alam namin, marami nang talagang nagagalit sa kung anong sitwasyon ng ating bansa ngayon. At napakarami dyan. Matatalino natin mga members, no? May mga bagay na hindi namin alam. Can you share with us your knowledge? Diba? Totoo. Thank you. Yan. And I, thank you. Miss Universe. Oh, Mr. Mr. Bulaga. Mr. Bulaga. Napapailing si Pangkoy, Nay. Oo, kasi Naman eh. ang susunod natin ito, hindi naman ito pagkukulong sa I know. selda. Kaya- Pagkukulong sa kwarto. Diretso na tayo sa ating next segment, ang latest news ng showbiz. Alam mo na pinag-usapan namin, pagkukulong sa kwarto. Siyempre, hindi mo pwedeng gawin sa in broad daylight yan, sa labas, sa kusina, hindi mo pwedeng gawin. Na may audience. Na may audience, kayo lang dapat. Ito mga kaibigan na nakakatuwang kwento ni Gerald Napoles at ang kanyang asawang si Kim Molina Napoles, of course, no? Siyempre, mag-asawa na sila. Ngayon, nagsabi siya sa isang interview. Magkasawa na ba sila? Oo, kasal na sila. Kasal na sila. May kwento yan na sinasabi ni Gerald Napoles na talagang inamin niya that they make love. Nag-ESEX sila ng kanyang asawa at least 3 times a day. Grabe, no? 3 times a day. Tapos maraming nagtasangkili. Siyempre maraming mga conservative minds dyan na sasabi na, ha? Ganun sila kahat? Pangkoy ba yan? That's too much. Pero may nagtatanong nga si Pangkoy nga, tanong niya, is it healthy? It's healthy. May nagsabi naman na hindi ko nasabi ng pangalan. Nasabi niya, healthy naman daw. Oo. Si Leanne ba yan? Ay, sorry. Uy, wala sabi si Leanne na gano'n na. Pero nabasa lang niya sa... Nabasa niya sa Word? Nag-google niya. Pero mga kaibigan, depende yan sa tao, sa may gawa, sa recipient. Kung talagang gano'n siya ka-hot-blooded, at kaya naman niya, why not? Most especially sa lalaki. Kasi ang babae, taga-tanggap lang yan eh. Ang lalaki ang medyo nagtatrabaho dyan eh. Kumbaga, normally ito yung pinapag-uusapan ng being practical at being very, hindi naman pangkaraniwan naman kwento yan eh. Kumbaga, kung kaya naman nila, kasi ang katwiran ni Gerald Napoles, habang bata sila, at habang kaya nila, i-enjoy nila yun. Yeah, at saka, Mag-asawa naman eh. Mag-asawa naman eh. At saka nasa pribadong mga pagkakataon naman nila ginagawa ito, hindi naman sa harap ng mga kabataan, wala naman sa beachfront, sa loob sila ng kwarto. Diba? Kung kaya nga naman nila, why not? Coconut, diba? Sabi nga ni Jimmy Santos, diba? I love you 3 times a day. Diba? So, ako naman, I don't mind at all. Naalala ko lang si Gerald na nakasama kasi taong teatro kasi si Gerald when he started, no. Ganyan siya ka-playful, napakabait niya. Tapos ngayon, hindi na ako nagugulat sa mga ganyang mga sinasabi niya. Na parang, wow, hanggang ngayon, he remained to be the Gerald that we know. Yes. Oo. Oy, tayo mga OT, just huwag na tayong pakipogrita dyan. I'm sure may iba dyan na yes na yes, diba? May iba naman dyan na hindi na taga-kaya, iba once a week lang, iba once a day lang, iba once every 2 weeks. Kanya-kanya naman yan eh. Nasa kakayanan niya ng may katawan. Pero na hindi lahat talaga maintindihan na bakit nyo pa sasabihin kasi yan, mga ganyan. May mga ganyan tao talaga na parang sa kanila cringy at saka parang hindi sila comfortable. Pero sa atin, bakit hindi? Kung mag-asawa naman, they love each other and that's the way to express the love for each other. This may sound unusual para sa iba, no? Pero kung sa mag-asawa, Hanggang kaya. I don't see anything wrong with that. I don't Gerald, see go, anything go, wrong. go, Jose. Go, Gerald. Kapag hindi mo na kaya, hindi pahinga. Pahinga. Diba? Ganun lang yan. Hindi mo ka, ihi muna. Ko, may kilalang ako, blind item ba yan, di ba? Kaya hiniwalay yan ng jowa eh. Kasi na-hospital yung isa dahil sa sobrang hilig ng girl. Hindi ng guy, Kung ha? ayaw ng guy na, hindi naman pwede si girl kasi hindi naman tatayo si guy. Oo, pero syempre nahihiya din siya. Pinipilit niya. Kaya na-hospital siya, St. Luke's yun. Diyos ko, parang hiwalayin sila after. Nay, may cross dito, baka mag-ano ka. True. Ayos sa kwento. Ayos sa kwento. Ayan, Gerald, okay lang yan.
Basta, respetuhan lang. Pag ayaw ni Kim, huwag mo na pilitin. Kumbaga, dahil may ibang tao kasi na ipipilit lang para lang mapagbigyan yung sariling gusto. Pero sa yung babae, medyo pagod na ayaw na, irespeto lang. Pero kung okay lang din mo, why not? It Coconut. takes two to tango. If the girl and the boy wants it and likes it, like sila Gerald and Kim, bakit hindi? Sila naman yan eh. Baka doon nila It's their pinapalabas decision. ang kanilang pag-ibig, di ba? Oo. Doon na nararamdaman na mas mahal nila sa At nag-blossom lalo yung kanilang relationship, di ba? Yes, keep the fire burning. Kala ko the fact burning. Fire lang. Fire lang. Via dak. Oh. And then sa sunod na, ito talagang tunay na nagmamahalan. Although hindi pa sila kasal. Ano, oo nga. Pero sabi na, age doesn't We're matter. talking about Janine Gutierrez and Jericho Rosales. Yung sasabing na age doesn't matter. Kasi nga alam naman natin na milya naman ang layo ng edad ni Jericho kay Janine. Si Janine is the daughter of Lotto. Mount Christopher Lotto de Leon. While si Jericho has also his son, may mga anak na yan. Pero wala eh. Alam mo, they started as a pair, nagkasama sa isang project, tapos lagi nagkikita at nagustuhan ni Jericho, niligawan. Janine naman liked him. Ayan, She's naging single. sila Janine last. that time. Single Yeah. naman siya. Kumbaga, after some failed relationships, tapos eto si Jericho, naramdaman naman niya siguro na, well, sincere naman si Jericho, kaya tinanggap niya, they are very happy together. They're very happy together. Sabi ni Jericho na parang they are just like supporting each other. At sa totoo, naikwento sa akin ng at isa sa mga artista natin sa teatro. Kilala ko letter C, ang start ng pangalan niya. Si James Lumahan. Meron daw silang parang shoot sa Bataan with Janine. Pumunta daw si Jericho. Kasi ilang minuto lang, mga 31 hour. Then Jericho went back tapos kung saan yung trabaho niya. Just to make, to support Janine at paramdam niya kung gaano niya kamahal si Janine. Siyempre nung una, medyo awkward lang para sa ibang mga tao, lalo sa mga fans ni Janine, no? At saka of course kay Jericho din, na parang feeling nila, parang cradle snatcher naman to si Jericho kasi batang-bata ni Janine. Pero siyempre hindi natin alam naman ang puso ng bawat isa eh. Pero there was a time, may nakita ko sa My Day na isang friend natin about yung pagtatagpo ni Janine at saka yung anak ni Jericho kay Palomares, yung son niya na pagwapo. Kumbaga, sobrang respeto ng lalaking bata kay Janine. Kumbaga, si Janine took care of him. Napaganda ng kanilang relasyon na para madrasta. Hindi pa naman sila kasal, no? Of course, Jericho at Janine. Pero mukhang doon mauwi ito. Kasi mukhang seryoso si Jericho eh. May nagbibiro nga sa kanya na, "Hoy, Jericho, last mo na yan, ha?" Ganon. Diba? May kontrobersya pa naman si Jericho ngayon doon sa kanyang Kay Manuel, kay Quezon. Yeah. Manuel, kay Quezon pa lang. Manuel, Quezon pa lang. Dahil in love ka at meron siyang isang Janine, mukhang pag ganyan na parang kahit may kontrobersya, mas bumaga ng pakiramdam mo. Oo. No? Pero may support ka. Kita naman natin, friends, di ba? Huwag na tayong paka-bitter. In fairness naman, kita naman natin that nagmamahala naman sila. At saka na yung parang nakakatulong sila sa isa't isa to better themselves. At saka ito yung maganda itong para president din para sa akin. Siyempre sabi nga, age doesn't matter. Who are you to judge? Okay. Siyempre at 64, I can fall in love with an 18-year-old one. Seryoso ba 18? O di 19. Dagdagan na isang taon. Di ba? Kumbaga, open naman tayo sa ganang klase ng relationship eh. Who are we to judge? Importante nakikita mo bilang tao na nagiging tamang tao ka lalo at nakakatulong yung taong minamahal mo kahit ano pa ang kanyang edad. Inspired ka. Oo. Pag inspired ka, you work better, di ba? You have positive outlook, o mali doon. Kung naiingit ka, Pikit. I love you, Janine and Jericho. You're so sweet. Continue, showing the love and showering love for each other. Oo. Importante kasi talaga na may nagmamahal. Oo. Kaya ewan ko ba, bakit ang taga ko ng Sa'yo ba? loveless? Ikaw ba? Ang taga ko ng loveless, meron akong boyfriend dati, iniwan lang ako. Kumbaga sabi ko, Ilang araw na to? Ha? Ilang araw na to? Taon na. Taon na? Walang tapa? Nasa San Francisco. Ayos. Binlock ko na nga lang para hindi ko nakita yung activities niya eh. Para yung Pag ako mental sa- health mo tsaka yung peace mo, no? Sa mental health, ay nagkwento. Inisip ko mental health. Hindi ko siya kausap. Iba yun. Ayun ba yun? O, manliligaw pa lang yun. Iba yung naging boyfriend talaga. Ay, naku, nadagdag pa siya sa mga heartbreaks ko. Naku, sa mga heartbreaks dyan, of course, pa-share na kayo sa Deluxe pa para ma-relax kayo. O, sasama ko dyan sila Carlo at Nanette Nazareno ng Chino Hills, California pag umuwi sila rito. At isusumbong ko yung ex ko na nasa San Francisco ngayon sa Habang nagpapamassage na. Ako na pang-massage ako. Ito na sa may Hindi timog kay lang yan. Vince Mila Flores na mag-massage siya. Sa may timog lang yan, sa may Scout Fernandez Corner, Tomas Morato. Morato. Tabi ng Chili's. Have you been to Chili's? Uy, mapa-buffalo wings naman kayo. And of course, sa mga gustong magbakasyon sa Tagaytay, meron tayong staycation doon, yung Kisha's Staycation. Ay, gusto ko yan.
Nahiya ako pag nandun ako, talaga yung tulog ko hanggang alas 2 ng hapon. Naalala mo nandun kami ni Magsushoot Morley. tayo dapat doon. Oo, kami ni Morley. Alam niyo, magsushoot dapat kami ng episode ng OOTD. Hindi na namin nagawa kasi nag-enjoy kami matulog, mahiga, kasi ang lamig, ang sarap-sarap. At kumain kami doon sa isang lugawan sa may malapit doon sa Kisha Staycation. Ang sarap, ang gwapo pa ng waiter. At ang dami pong mga nagbubook na mga OOT dyan ngayon na At kung gusto niyo pong magpabook, na ikaw na OOT dyan, we can give you discount. Mag-message ka lang sa Facebook page ng OOTD. Ayan, ha. Na OOTD page. Nang sa ganun may book na namin kayo. Lalo na November, December, January, February, malamig talaga. No? Gusto niyo samahan ko kayo? Meron akong fee, tourist guide. Tourist ka! Diretso na tayo na sa pinakaabangan ng lahat ng ating last segment, ang Hula! Di ba? Hindi na yan! Hulaan! Bakit? Oo. Ito, kwento ito ng grupo ng mga dating mga male group dancers ng isang noontime show. Nag-artista na, di ba? Kanya-kanya na sila. Kasi, siyempre pag magbabarkada, di ba? Sabay-sabay yan, minsan naliligo, nahubutubad, di ba? Pag sa isang out-of-town show, di ba? May mga areas kasi na parang, di ba? Marami mga showers, mga locker rooms, mga showers. Alam mo, merong mga 3-4 na madalas na wala siyang pakialam. Yung isa naka-brief, yung iba nakahubutubad, yung gano'n. Kumbaga, nagkakakitaan pa sila ng kalapututoy. Pututoy, oh! Junjun. Junjun. Di ba senior. May senior. Oo. Pero sabi mo, yung iba, nagkakatuwa sila, pero parang wala namang mali siya. Naglulukuhan pa nga sila eh. Tapos minsan nga sabay-sabay pa sila nag-show eh. Yung naglulukuhan na parang akala mo nilalaro nila. Ay, mga bata lang. Mga bata. Pero may isa silang kasamahan. Kung gaano kagaslaw ito sa kanyang mga TikTok at sa kanyang mga social media posts, no? Minsan naglalabas pa ito ng puwet, ng kung ano-ano. Pero pag sila magkakasama, hindi talaga siya sumabay maligo kasama yung mga boys. Sabi, nagtataka sila, bakit kaya ganun siya? Akala ko napaka-liberated niya. Akala ko wala siyang pakialam. Pero takot na takot siya. Hindi siya not even na naka-brief, hindi talaga siya naliligo kasabay sila. Nagko-conclude na yung grupo nila. Bakit hindi siya sumasabay sa akin? Siya kasi medyo payat siya eh. Hindi. Ang sabi nila, kaya siguro naiya, baka jutes. Alam mo yun, Nakapapakita mo ba pag naliligo ka, hindi ka naman nag-erect. Oo. Kumbaga, naliligo naman, kaswa-kaswa lang naman. Pero kasi sila, kahit anong yaya nila, hindi na talaga ma-convince. Kumbaga, bakit nagtataka sila? Kasi sila, hindi na kailangan magyayaan, automatic na eh. Kumbaga, di ba, you're a boy, you're one of them. Kumbaga, dapat playful. Saka sa personality niya, parang okay na siya, di ba? dapat, Na parang hindi naman. Pero siya palang pinaka-conservative. Sabi ng isa, baka hindi siya conservative. Baka maliit lang kanya notes. Talagang pinag-uusapan pa talaga nila yun. Sila gano'n sila mga baliw nga. Mga baliw ito pa nag-uusap-usap mga boys. Sila mga boy talk, di ba? Sometimes they talk about girls. Sometimes they talk about theirs. Oo, gano'n pa casual. Wait lang, meron kang clue. Ay, nako. Parang siyang ano ba to? May N. Oo. Meron siyang N at saka meron siyang D sa dulo ng apelido. Ay, Oh? ito yan, ba't nasabi ko? Alam mo, minsan nakakabigla ka. Ikaw ba? Alamin niyo na. Alamin niyo na lang. Kasi hindi naman natin kino-confirm kung jute siya, di ba? Yun lang sa pantaha ng kanyang mga kasamahan. Bakit hindi siya nakikisabay sa kanila? Kasi isa nga doon, nag 1, 2, 3 pa siya eh. Yung pinakamalaki, sunod, tapos yung sunod. Pero hindi lang may sama itong friend nilang ito kasi nga, hindi nga siya sumasabay sa panliligo sa kanila. Eh maganda naman ang katawan niya kahit medyo slim siya. Slim ba siya? Oo, yun ang nalalaman. Ano mga ba? pangalan, no? Nagko-comment sa mga pangalan, no? Iba naman, huwag niyo makumpletuhin ng pangalan niya. Grabe naman kayo. Huwag niyo ubusin. Lagyan niyo lang ganito, Chenes. Chenes. Huwag naman yung buong pangalan. Basta may D. May middle name, wala. Wala. Actually, may second name yan eh. Oo. May second name. May Pero second hindi name siya. hindi alam yung second name niya. Parang second name niya, kapangalan ng apelido ng isang sikat na Hollywood actor. I should know. You should know. Oo. No. Very much. Na. Yun na ha. Tama na yan. Galit ako eh. Nagalit ako. Sayang no, hindi siya nakikisali doon. Sana for fun's sake lang. Yung mga uti dyan, mukhang may mga hindi row 4 dyan at pa sa row 1 kayo. Para Sa maro-row air ka naman kayo. Bilungay ang pangalan at saka apelido, kaloka. Naku, sana nag-enjoy kayo ngayon sa episode na to. Basta every 10 o'clock na tayo, ha? Palagi nyo ilagay sa inyong calendar every other day, alas 10 ng gabi, itong ating minamahal na tambayan. Ito po ang OOTD!
Oras ng opinyon. Talakayan at Yung diskusyon. may nanay na busog sa dinner na binigay at na pinagsaluhan natin with one of the OOTZs na nakilala lang natin dito sa OOTD. Si Maria. Si Maria. Advantage Pilates. Advantage Pilates, of course. Siya lang may-ari ng Advantage Pilates sa Singapore. Sa Singapore. Oo. 4 ang branches niya dyan. Napuntahan nyo lang. Ang ating minamahal, Nanay Jobert Socaldito. Maraming salamat anak ko, Direct Shop sa Manansala. Ito lang, paalala lang kay Michael Pangkoy. Ha? Yung picture sa IC, labas mo ha. Noted! Ay, nako. Salamat Leanne Miklata. Mabuti po si Leanne. Hindi na nag-take out. Si Pangkoy, 2 tahe. Advantage Pilates, sobra. Maraming salamat sa pagmamahal mo. Grabe yung ganoong pagmamahal. Ako na, ang takeaway ko lang kay Joel Villanueva, may mga kaibigan kasi akong nagagalit pag nagpo-post na ako about him. Naintindihan ko naman sila dahil nga pinagtatanggol nila. Pero sa akin ay, kung mali, ay mali. Hindi ko sinasabing perfecto ako. Pero bilang politician at senator at that, at ang inyong party list ay against corruption, kailangan ay, isabuhay mo ang kung ano ang ina-expect ng tao sa'yo, lalo na ay halal ka ng bayan. Sa lahat, maaaring hindi tayo pareho ng mga opinyon. Tandaan lang natin na walang baling opinyon sa tamang talakayan na may makapusong diskusyon. To God be the glory. Kanangaganagan ng Kapampangan, naku, kaluguran na kayo, taga Minalin, Pampanga. God bless everyone. Yes, God bless you. I love you all. Raymar Buado, Michael Pangkoy, and Leanne Miklat. Yes, salamat. Bye. Usapan